Ito tanong ko, ano ba yung mga pangunahing benepisyo? I think nasabi mo na kanina, but madagdagan natin, yung kapag ikaw ay freelancer, kumpara doon sa pagiging empleyado na nasa opisina lang 8 to 5. Okay. Sa totoo lang, hindi naman masamang maging empleyado. Siguro lang na natutuwa lang din ako na as a freelancer, hawak ko yung oras ko. Yun yung number one. Hawak ko kung saan ko gusto magtrabaho. Right now, nandito ako sa hotel, di ba? Pwede naman akong magtrabaho kahit saan. So you get to spend more time with your family, yung makita mong lumalaki yung anak mo. Sobrang laking bagay nun, yung makita mong lumaki yung anak mo na hindi ko nagawa before nung nasa call center ako noon eh. So puyat ka na nga. Tapos pag gising mo, yung anak mo nasa school naman. So halos di kayo magkita. Another thing is yung siguro yung financial na rin, financial benefits na rin. Kasi sa freelancing, kung ilan yung gusto mong kita, yun yung pwede mong kitain. Unlike sa employment, usually kasi may cap yung may cap yung earnings mo. Kumbaga yung earnings mo tali siya sa oras kung pwede mo, ilang oras ka pwede magtrabaho. Sa freelancing, with the trends that are happening right now, pwede ka na gumawa ng sarili mong product, may consulting na, etc. So kumbaga kahit isa ka lang sa business, yung earnings mo halos wala siyang hard na cap. So there's that as well. Syempre kung tatawarin pa natin yung mental health, di ba? Yung gano'n, yung karamihan sa mga nag-work pagod, walang masyadong quality of life. Gising ka, tatrabaho, sa weekends lang ang buhay mo. Kanina nga nag-uusap nga tayo, di ba? Hindi ko na matandaan kung anong date kasi sabi ko nga, halos araw-araw naman parang holiday kapag freelancer ka. So, yun, yung mga maliliit lang na bagay na para sa akin would be great if a lot of Filipinos would be able to experience the same thing as well. Kasi sa totoo lang, di ba, ang Pilipinas kasi, di ba, ang pinaka-primary product natin is manpower export. So, kaya nga malaki yung industriya ng OFW, ng mga and then yung sa call centers, contact centers. So, para sa akin, yung freelancing part na rin nun. And instead of sending people abroad, yung skills na lang natin yung ipadala natin abroad. Hindi na natin kailangan umalis dito.